The features will be shown in this video does not promote dangerous driving. Always observe traffic rules to avoid any accidents. This video are only intended for entertainment purposes. Viewers' discretion is advised. Welcome sa ating video na ito. Ngayon ay sisilipin natin ang isa sa mga bagong labas ng 5-star na babiyahe sa Cabanatuan area. At ngayon ay hindi lamang ito magiging part ng experience journey natin, sisilipin din natin dahil ito ay magiging parte ng ating Central Luzon Series Loop 1. Tara, samahan niyo ako dito sa Mr. A. Sa araw na ito, ay dito magsisimula ang ating Central Luzon journey natin. Kaya pagdating ng 9 o'clock dito sa 5-star Cubao Terminal, ay nakaredy na rin ang ating sasakyang Yutong C12. Ito ay ang 5-star 3586 na babiyaheng Cubao Cabanatuan. Pagdating pa ng sa exterior sa rear side, mapapansin mo na napakagandang itsura. At kapag pinasok naman natin ang loob nito, ang table ay meron para sa seniors at meron itong 49-seater. Ito ay nakatransmit sa Yuchai 330 horsepower at syempre may mga features din ito na hindi mawawala sa Yutong C12. Kabilang na dyan ang armrest, tagayan ng mga gamit at charging port na may Type-C pang kasama. May hawakan din ito sa bawat aisle para sa paghawak, lalo na sa mga standing na pasahero. At may seatbelt din ito kasama para sa mga driver at pasahero. So makikita natin, napakaganda ng itsura. Okay, so mga ka-Mr. A, no? So dito tayo ngayon sa bus number 3586 pa Cabanatuan. Pa Cabanatuan, STX po tayo. At ito yung ating first time na makikita natin in action yung C12 sa Cabanatuan La Paz area. So i-expect natin na ganun yung mga ride natin or mga kailangan natin makita sa loob ng action sa 3586 ng 5-star. Kaya ready na natin. By 9:44 in the morning ay nakaready na ang ating drivers para sa pag-alis ng ating bus na ito. Ito ay dadaan sa Cabanatuan via STX La Paz, Tarlac at Zaragoza. Pero may isa tayong twist na makikita natin mamaya sa video na ito. Ang bus na ba ito ay dadaan pa sa Aliaga o dadaan sa Santa Rosa? Let me know in the comments below. Makalipas lamang ang ilang mga saglit ay umalis na rin tayo sa Cubao Terminal at naghahanda na para sa isang magandang paglalakbay ng bago nilang Yutong C12 na first time dito sa Nueva Ecija. Nagtuloy-tuloy lamang ang pag-arangkada sa 5-star EDSA at tatagos ito para makalabas papuntang Quezon Avenue. Sa ngayon, sa ating road situation sa ating video ay napakaluwag ng kalsada na ito dahil umaga tayo nakaalis sa terminal ng 5-star at nagre-ready na para sa isang magandang paglalakbay papuntang Nueva Ecija. Kaya stay tuned in this video para makita nyo kung gaano kaganda at kung anong mga mangyayari dito sa video na ito.
Makalipas lamang ang ilang minuto ay lumabas na ito sa Quezon Avenue para dito makadaan papuntang Mindanao Avenue at lalabas sa NLEX Mindanao Interchange. At this point, bumiyahe na tayo at itong ating tatlong misyon na kailangan natin magawa. Unang-una ay magkaroon ng action sa daan. Pangalawa, magkaroon ng isang stopover. At pangatlo, maging safe ang ating biyahe na ito. Kaya stay tuned kung anong magiging kalagayan ng ating ride na ito sa ating video. At this point, nag-i-issue na si conductor ng ticket para sa ating biyahe nito. Pagdating namin dito sa tunnel ng Sauyo ay medyo nakakaranas din kami ng medyo mabigat na daloy ng trapiko dahil sa mga trucks na naglalabasan ngayon dahil wala na sa truck ban ang oras na ito. Makalipas lamang ang ilang minuto ng pag-aantay at naipit sa medyo mabigat at daloy ng trapiko ay nakalabas na rin tayo dito sa NLEX Ugong at papunta na sa toll gate ng NLEX. Dito na mag-start ang magandang biyahe natin. At dito na nga ba masasagot ang ating unang misyon na magkakaroon ng isang action? Habang nagbabaybay kami ng NLEX ay sobrang luwag pa ng daloy ng trapiko. Hanggang dito sa Paso de Blas ay wala tayong masyadong nararamdaman na medyo pagkabigat ng trapiko. Hanggang sa nakalagpas na kami dito sa
Bago may kawayan ay meron tayong isang magaganap. Ito na nga ba ang hinahanap nating objective? Yes, dito na magkakaalaman at meron tayong action na magaganap dito. Alamin natin ito at malalaman natin kung sino ang mas magandang pumakbo dito. Habang nagbaybay na tayo sa Bukawi exit, dito na nga ba malalagpasan ang ating unang action? Yes! Nalagpasan na at this point dito sa Bukawi exit ang bus na hinahabol natin. At ngayon ay siya na ang ating leading runner sa ating series na ito. Sa bus na ito ay sobrang ganda ng takbo, walang gaano suspension at hindi masyadong maingay sa loob ng bus at syempre pati sa upuan. Kaya magiging very good ito sa lahat ng mga sumasakay dito. Kaya as of this now ay sobrang nag-enjoy tayo at masarap din upuan dahil habang nagbabiyahe tayo ay nakikita natin ang pagtanaw dahil sa araw ng umaga ay marami tayong makikita mga good spots at marami din tayong mga puno na pwede natin makita habang nasa biyahe tayo. Habang bumaybay tayo sa NLEX Candaba Viaduct ay meron ako nakikitang bus na mas maganda pa at mas malakas pa ang horsepower kaysa sa ating ride. Pero kakayanin ba itong lagpasan? Let's find out!
this point, lumalamang na ang Yutong C12. And surprisingly, nalagpasan ang Volvo BR ni Genesis sa ating ride ng Yutong C12. Kaya masunod excited no. This time, dahil wala na tayong action gaganap, ay panoorin na natin kung anong mga nakikita natin sa daan for now. Tayo ay bumabaybay na sa NLEX at papunta na tayo bago paliko ng SX. After almost an hour ay nandito na tayo at magpapaliko na papuntang STX. STX ay papunta na tayo. Lalabas tayo sa STX Amukao exit. Kung saan dito rin may daanan papuntang CLTX at papuntang Tarlac City. To give you guys, ang diretso ay papunta ito ng Olongapo at Subic. At habang nasa right side ay papunta naman ito ng Tarlac, Pangasinan at La Union. This time ay liliko na tayo at kakanan na tayo papuntang STX, papuntang Amukao Tarlac. Almost 30 minutes din tayo nabot bago tayo makarating ng STX Amukao at meron pa tayong nagbabalik ng ating Volvo BR Genesis kanina na hinahabol natin sa LX, pero this time iiwanan na natin ito. Pa-exit na tayo sa STX Amukao. At dito na kumpleto ang ating first challenge na magkaroon ng action sa daanan. Nandito na tayo sa Amukao Tarlac at meron na tayo magpapababa ng pasahero dahil ito ang ating first stop sa ating biyahe. At this point, nakalagpas na tayo at nababanan ng pasahero sa Amukao Tarlac. Ngayon ay dire-diretso na tayo dahil ipapatuloy na ang ating inner city trip. Pero bago yan, ay meron tayong papasok na sa loob ng bus. Shoutout nga pala sa crew at sa ating vendor dito sa loob ng bus. Tanghali po, magandang tanghali. Po, yung nag-aagpo ng ipapasalubong po dyan ito. Masarap po, sarap po, malutong po naman. So, bagong-bago po, sir, sarap po. Sarap po dyan, sir. Hindi na po kayo ako nalubong. Ano, malutong po naman. Ayun po. Sarap po natin yun. 46.
sobrang luwag ng kalsada at marami rin tayo nakikita naman ng nagpapabilad ng palay. Despite of that, ay sobrang luwag ng daanan kung saan hindi naman gaano kahirap ang pag-drift or paglagpas sa mga sasakyan na medyo mabagal ang takbo. As kung nakikita nyo, napapansin nyo na maganda rin ang takbuhan sa Yutong Single. Kaya nyo kung gaano ito maganda at kung gaano ito kabilis din kapag nagka-counterflow sa mga medyo mabagal na sakyan. At lalo na kung ito ay sobrang lawak ng highway, kinakaya ito at dire-diretso lamang ang takbo nang hindi nagkakaroon ng crash o di kaya ng ingay sa loob. Makalipas ang higit 2 oras ay nandito na tayo sa La Paz Tarlac. At pagdating ng 11:58 AM ay nag-stop na ang ating bus dito sa isang cafeteria. Dito ay isa lamang ang bus stop sa ating biyahe para sa mga biyaheng Cabanatuan at dito rin nag-i-stop para sa mga biyaheng Tuguegarao at Santiago na dadaan ng Cabanatuan Central Terminal. So what's up Mr. A natin dyan? So dito na tayo sa pagitan ng La Paz Tarlac at Zaragoza Nueva Ecija. So ito na yung borderline, bayan sa bayan. So magkakaroon tayo ng konti, kakain muna tayo. So babalik kami mamaya, i-continue natin yung kakain muna tayo. Habang kumakain ako dito sa labas, ang aking first impressions, nagiging masayahan ang itsura at mas bagay ito lalo na sa gabi dahil sa kanyang LED lights na nasa harap, bumabagay din ang kanyang style. Pati sa gilid, medyo napaganda din ako hanggang sa umaga sa A few moments later. Tapos na po yung ating meal stop ay babalik na tayo sa bus. Isang pa lang natin senior dito. Ito yung ating unit ngayon, 586. Okay, so tayo papasok na sa loob. Dahil babalik tayo sa upuan. Okay, so marami na tayo mga pasahero dito. After ng 15 minutes ay lumabas na rin tayo at umatras na yung bus para tayo ay magpatuloy na sa ating biyahe papuntang Cabanatuan City na kung saan ito ang ating magiging destination para sa ating video na ito. At dito na nagpatuloy ang ating biyahe na papuntang Nueva Ecija. Sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa La Paz Tarlac at dire-diretso na tayo. Pero bago yan, meron isang stop at may bababa sa ating susunod na destination, ang La Paz Public Market. Sa ngayon nakikita nyo ang highway na sobrang bilis dahil may mga nakabulag na palay dahil napakagandang panahon ay nakikita nyo na maraming sasakyan ang nag-drive pero karamihan puro motor. Hanggang sa nakarating na tayo sa La Paz Public Market at may magpapababa ng mga pasahero. Okay, so dito tayo sa Paz Tarlac, nakaparinig na namin daw.
At dahil dito na ang ating huling bayan ng Tarlac na nadaanan natin at this point, meron tayong konting something medyo bago sa ating area ng Nueva Ecija at Tarlac. Ito yung mga nakapila na trucks. Pero hindi naman gaano ito ka-usual or ka-vibe dahil wala naman ito at nakaparada lamang ito sa pinakagilid ng kalsada. Pero ayun pa man, hindi naman ito nag-cause ng sobrang traffic. Patuloy lang tayo sa ating biyahe dahil papasok na tayo sa ating unang bayan ng Nueva Ecija, ang Zaragoza. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na din tayo sa pamilyang bayan ng Zaragoza at dito mag-i-stop karamihan ang mga pasahero dahil marami na itong access para makarating sa Cagapan at makarating din ito sa Tarlac City. Kung mapapansin nyo ay wala pa rin pinagbago sa huling punta natin dito sa Nueva Ecija. At dito na nagpapaba na ang ating mga pasahero at meron tayong nakasalubong din na papunta rin ng Golden Bee na kung saan papunta naman ito ng San Jose, Nueva Ecija. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagpatuloy na din tayo sa biyahe. Dahil malapit na natin masagot kung saan tayo dadaan sa ating biyaheng ito. Ito nga ba ay dadaan sa Aliaga o dadaan ito sa Santa Rosa? Pupunta tayo sa crossing at tayo ay dumiretso na papuntang Santa Rosa, Nueva Ecija. Bibigyan ko lamang kayo ng fun fact. Nakaraan ay isinarado itong Santa Rosa at karamihan sa mga bus ay dumaan sa Aliaga dahil sa napakatinding traffic at light vehicles lamang ang dumadaan sa panahon na iyon.
dahil ito sa kinukumpuning bridge at mga road repair sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Pero sa awa ay nagpatuloy na rin ito at sobrang bilis na ulit ng ating biyahe na dire-diretso lamang, walang palya at sobrang smooth pa kapag nagdadrive si driver. Sa plain fields pa lang, makikita mo na napakaganda na ng tanawin. Maraming palay, marami ding bahay. Pero, isa sa mga nagustuhan ko kung gaano ito kabilis habang tumatakbo. At nagpatuloy lamang ito bago tayo magpakaroon ng pagbaba sa ating pasahero dito sa lugar na ito. Pero sa ngayon, wala pa naman dahil hindi pa naman nagkakaroon ng pasahero dito sa Santa Rosa. Ay nagtingin-tingin na lang muna ako sa mga field, sa mga areas at sa mga tanawin na minsan pa lamang makita sa buhay ko. Pero habang nakikita ko yun, ay meron din ako nakita na road repairs. Pero hindi naman gaano kabigat ang trapiko, kaya naging smooth na rin ang mga sasakyan dito kapag pupunta ng Cabanatuan City. At this point, may pababa na ng pasahero dito sa Shell Santa Rosa. Makalipas lamang ang 5 minuto ay nadaanan na natin ang ating destination sa Arco dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At kung mapapansin nyo, dito na natin makikita kung ano nga ba ang mga malaking pinagbago rito sa Cabanatuan City. At ngayon, napaka-smooth na ng trapiko rin dito dahil sa mga ginagawa rin dito noong huling punta ko sa Cabanatuan City. Naging mabilis na rin ang takbo at marami din dito magandang makikita sa Nueva Ecija, lalo na sa Cabanatuan City. Isa na rin dito ang ating statue ground na kung saan sikat na rin ito sa ilang bayan sa Bulacan at pati na rin sa buong Pilipinas. Pero pansin nyo ay dire-diretso na lamang ang takbo at hindi gaano ito na traffic. Bago tayo makarating sa town proper, ay bibigyan ko na rin kayo ng ratings. Sa comfortability at smoothness, bibigyan ko ng 9 of 10. Bibigyan ko rin ito ng 9 of 10 sa bilis ng biyahe at 9 of 10 din sa loob ng makina at sa performance nito dahil hindi naman gaano nagkaroon ng mga issues sa loob at labas ng bus na ito. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nandito na tayo sa SM City Cabanatuan at marami dito magpapababa ng mga pasahero. Dito, maraming mga sinasakay rito at marami rin mga tricycle na kung saan marami rin itong mga tao lalo na sa buong Nueva Ecija. At makalipas lamang ang ilang minuto ay kumana na rin tayo dahil papasok na tayo sa Cabanatuan City Central Terminal.
na rin nagtagal ay napapabilis na rin tayo ng takbo. Marami rin na nakikita mga pinagbago rito sa Cabanatuan City Central Terminal. At ngayon, dito na natin nakita na sobrang ganda na pala dito sa Cabanatuan City Central Terminal. Marami na itong pinagbago, pero isa lang ang hangarin para makapagsilbi para sa mahal nating mga pasahero. Habang lumalapit na ito sa Cabanatuan City Central Terminal, ay nakumpleto natin ang ating 3 misyon para sa ating video na ito. Una ay nagkaroon tayo ng action na nangyari sa LX. Pangalawa, nagkaroon tayo ng meal stop sa La Paz Tarlac. At pangatlo, naging safe ang ating biyahe. Kaya pagsapit ng 1:13 ng hapon, nandito na tayo sa Cabanatuan City Central Terminal at handa nang magpababa ng mga pasahero. At sa wakas, nandito na tayo sa Cabanatuan City Central Terminal. Marami na rin tayong nakita at sobrang na-impress din ako sa sakay na ito. Shoutout nga pala sa crew ng 3586 sa ligtas na biyahe. Sobrang enjoy at sobrang comfortable. Sulit, di ba? Kung mapapansin ko sa ating view na ito, ay sobrang nahanga rin ako dahil malaking upgrade ito para sa mga Novo Ecijano. Dahil karamihan sa mga unit dito noon ay mga Hyundai at puro mga Higer na medyo lumalaman na rin. Karamihan din dito ay may CR din, pero malaking upgrade at malaking tulong ito para sa mga pasahero ng Nueva Ecija dahil meron na silang charging port at meron na din itong magandang upuan sa loob ng bus, diba? Sulit na, naka-enjoy ka pa. Ano pang mas ikinagaganda ka din, diba? What if itry natin ito sa ibang mga ruta sa susunod, diba? Kaya, salamat sa panonood at hindi lang nagtatapos ang ating journey dito. At magkakaroon pa tayo ng isa pang part dahil dito tayo ay sasakay tayo ng San Fernando, Pampanga. Para maabangan ang ating mga susunod na videos, ito ang ating mga social media na pwede nyo i-follow. Maraming salamat sa panonood at ito ang Mr. A. Bus is Life.